Ituturing na PITX of the North. Ang Victory Liner, sa pamamagitan ng Kalayaan Development and Industrial Corporation, ay kasalukuyang ginagawang isang modernong, transport-oriented mall, ang kanilang dating bus terminal sa Rizal Avenue Extension, Samson Road, Caloocan City. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Nagsimula noong Miyerkules, December 3 nakaraang taon ang transformative chapter sa transportasyon at urban mobility sa bansa sa groundbreaking ng Victory Plaza Terminal Mall. Ito ay isang pangunguna sa transit-oriented development na pinamumunuan ng Kalayaan Development and Industrial Corporation, ang property arm at sister company ng Victory Liner, Incorporated. Matapos ang groundbreaking noong December 3, 2025, tuloy-tuloy ang pagbuo sa 41,117 square meters complex na ito. Ang proyektong ito ay naglalayong maging isang mixed-use na 7-story building. Magkakaroon ito ng 50 bus bays para sa mga ruta pa Northern Luzon, Baguio, Dagupan, Olongapo, Tuguegarao. Magtatampok ng humigit kumulang 200 bagong tindahan, dining options, at mga opisina. Fully air-conditioned na waiting area, modernong ticketing system, at iba pang pasilidad na mala airport ang kalidad. Ang proyekto ay naglalayong maging isang super-node na nag-uugnay sa provincial buses, city buses, at mga lokal na transportasyon tulad ng jeep at tricycle sa Caloocan. Itinatayo ito sa mismong site ng Victory Liner Caloocan Terminal sa Samson Road, Caloocan City. Isa itong transit-oriented development na pinagsasama ang isang modernong transport hub at isang lifestyle mall. Ang buong proyekto ay opisyal na naka-schedule na matapos at maging operational sa March 2028. Bukod sa mga provincial bus ng Victory Liner, biyaheng Baguio, Dagupan, Olongapo, Tuguegarao, magpapasakay din ito ng 5 iba pang mode ng transportasyon: city buses, EDSA bus carousel, taxis, jeepneys, at tricycles. May koneksyon din ito malapit sa LRT1. Magdaragdag ng humigit kumulang 200 bagong tindahan, kasama rito ang mga retail shops, kainan, restaurants, entertainment zones, at mahahalagang serbisyo. Samantala, ang konstruksyon ng Taguig City Integrated Terminal Exchange, TCITX, ay kasalukuyan ng ginagawa matapos malutas ang mga issue sa alignment ng tollway, target ng Department of Transportation DOTR at Ayala Land Incorporated, ALI, na maging ganap na operational ang mega transport hub na ito sa unang bahagi ng taong 2028. Itinatayo sa loob ng 5.57 hektaryang lupain sa Arca South, dating Food Terminal Incorporated o FTI site, Western Bicutan, Taguig City. Halaga ng proyekto, nagkakahalaga ito ng 5.2 billion pesos, sa ilalim ng Public-Private Partnership, PPP, scheme kasama ang Arca South Integrated Terminal Incorporated, para sa 35 taong concession period. Dinisenyo para magsilbi sa 160,000 pasahero at makapag-accommodate ng 5,200 sasakyan araw-araw. Maalis ang may 4,000 probinsyal na bus sa EDSA upang mai-decongest ang katimugang bahagi ng Metro Manila, partikular na para sa mga biyaherong galing o papuntang Laguna, Cavite, at Batangas. Direktang ikokonekta ang 6 na palapag na terminal building na ito sa 2 malaking riles ng bansa, ang North-South Commuter Railway, NSCR, at ang Metro Manila Subway Project, MMSP, sa pamamagitan ng mga pedestrian walkway at dedicated ramp.
Magkakaroon ito ng centralized ticketing area, arrival at departure bays, public information systems, baggage handling services, at mga park and ride facility na katulad ng sistema sa PITX. Kasalukuyang isinasagawa ang pagpapalawak ng East Service Road mula April 20 hanggang October 30, 2026, upang ihanda ang mga kalsadang papasok sa terminal at sa Southeast Metro Manila Expressway, SEMME, isang 55.87 na bilyong piso expressway na ginagawa ng San Miguel Corporation, na umaabot ng 32.66 kilometro sa pagitan ng Hilaga at Timog Metro Manila. Ang SEMME ay dadaan sa silangang bahagi ng Metro Manila, pangunahin sa C6 Road. Inaasahang babawasan ng tollway ang oras ng biyahe sa pagitan ng Western Bikutan sa Taguig at Batasan Hill sa Quezon City hanggang kalahating oras, mula sa 2 oras. Sinabi ni Pastor na naghahanap pa rin ng lokasyon ang Department of Transportation para sa Northern Integrated Terminal Exchange. Ang DOTR ay naghahanap ng mga site sa Caloocan, Quezon City at Valenzuela. Sinabi ni Pastor na ang pangunahing konsiderasyon para sa lokasyon ng proyekto ay kung gaano ito kalapit sa iba pang uri ng pampublikong sasakyan, partikular sa mga riles, para sa kadalian ng pagbibiyahe ng mga commuter. Bagamat handang tustusan ng DOTR ang paghahatid ng Northern Integrated Terminal Exchange, bukas ito sa posibilidad na ibid ito bilang publiko-pribadong partnership.